sabi ni Prophet Muhammad SAW, as-sabru ala sadmatil ula. Yung pagtitiis daw, nasa unang bagsak ng pagsubok. Ibig sabihin, halimbawa, nawalan ka ng mahal sa buhay. Ang pagtitiis, yung pagtitiwala kay Allah, titignan yun sa unang bagsak ng pagsubok. Nawala ka ng mahal sa buhay. Anong ginawa mo? Ya Allah, bakit ito? Bakit siya? Bakit hindi na lang yung non-Muslim na masama? Bakit ito pa? Muslim naman siya. Nagreklamo ka na nagreklamo. Then end of the day, napagod ka. Wala rin magagawa tong kung to. Sige, ya Allah, titiis na lang po ako. Hindi yun ang sabar, sabi ni Prophet Muhammad SAW. Hindi yun ang sabar. Ang sabar, yung sa unang bagsak pa lang ng problema, nagtiis ka na. Ibig sabihin, tinanggap mo na. Subhanallah mga kapatid sa Islam, wallahi alazim, kung sabi nga, kung yung kadar natin, kasi diba future hindi natin alam eh. Kung yung kadar natin, mga kapatid sa Islam, ilalatag sa atin, kahit yung mga negative na alam natin sa sarili natin, bakit nangyari yun? Yung pa rin yung pipiliin natin. Sana naiintindihan natin ha. Bawa, bakit nangyari sa akin to? Ba't nawalan ako ng trabaho? Bakit ako nagkaroon ng sakit? Bakit kinuha tong anak ko? Bakit kinuha to? Bakit namatay yung nanay ko? Ba't namatay yung lahat? Ang daming problema. Tapos ang ginagawa ng isang Muslim, pagka mahina yung pananampalataya niya, questioning niya si Allah. Ya Allah, bakit ganito? Nagsasala naman ako, na parang nagkaroon ng utang na loob si Allah. Ba't pa nagsasala ka? Ibig sabihin, hindi kita pwedeng bigyan ng pagsubok? Nagpa-fasting po ako, nag-umrah pa ako. Ya Allah, nagsujud ako, tagal ng sujud ko. Parang may utang na loob siya si Allah eh. Nakuha natin. Pag hindi to na naging mahina dito yung tao, questioning niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Pero tinan nyo ilan sa atin yung nangyari na negatibo sa buhay natin, sa pananaw natin, negatibo yung bagay na yun, pero after ng ilang taon, nalaman natin na yung pala yung makakabuti sa atin. Ilan po dito sa atin, o nangyari ba sa atin, na nawalan tayo ng trabaho dati, at naiintindihan na natin ngayon bakit hindi yun binigay sa atin ni Allah. May mga bagay na negatibo, na hindi natin maintindihan bakit binigay sa atin ni Allah, pero after ng ilang taon, nalaman natin na ito pala yung dahilan makakabuti pala sa atin. Kung papipiliin tayo, ilalatag sa atin, okay, yung kadar natin, ang pipiliin natin kung ano yung naging kadar natin nung mga nakaraan. Nagkasakit tayo ng mga nakaraan, nawalan tayo ng trabaho ng mga nakaraan, yes, nawalan. Kung isipin mo, kung i-rewind yung buhay natin, hindi ko pipiliin yung nawalan ako ng trabaho. Alam nyo ba, kung ilalatag sa atin, pag hindi mo pinili na mawala ka ng trabaho, ito mangyari sa'yo, madidisgrasya ka, anong pipiliin mo? Yung mawalan ng trabaho, kaya yan yung binigay sa'yo ni Allah, hindi ka lang nagtitiwala sa Kanya. Ang pipiliin natin kung ano yung pinili ni Allah sa atin. At doon natin malalaman, napakabuti ni Allah, kaya pala nangyari sa atin to. Ano man yung mangyari mga kapatid sa Islam, pag naging kompleto po, ganap yung pananampalataya natin, kay Allah subhanahu wa ta'ala yung tauhid, ano man yung gawin sa atin, kaya nga Bilal radiyallahu anhu, binibilad sa disyerto, tinatabunan ng bato, ahadun. Isa lang, hindi ko tatanggihan. Bumalik ka dun sa pananampalataya mo, tatanggalin ka namin sa paghihirap mo, hindi ko kaya. Yun yung pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala.